Tapos siya pare, nag-assisted suicide siya. Documented yan pre. So napag-usapan namin pre. Tungkol sa assisted suicide. Naalala yung pinag-usapan natin. Anak ng pataulan na naman yan pag-usapan. Ay, ikaw ba yan? Paano na rin siguro natin pag-usapan kung lahat ba tayong mga tao, may karapatan tayong sabihin, okay, ito na yung term limits ko. Goodbye na sa lahat. Depende siguro sa pag-iisip ng tao. No? Biyaya natin si Orly tapos ano siya, no? Nasa trabaho habang chumichika. Grabe, nakakahiya naman kay paring Orly. Oh, well, anyway, balot na Ryan yung Jordan niya, no, tol? Ayun, pala eh. May kapalit pala eh. Well, anyway, ayoko nang pag-usapan yan. Paring Orlando, hindi mo lang alam, nagre-regalo ng Jace yan. Ay, mabait na tao talaga yun. Oo. Oo, Ryan. Pero ito nga Mike, siya rin nagbigay nito. Mabait na tao. Mabait. Igil na natin to, pre. Push. Buo yung puso. Nasa sense ko parang usapan nyo to para may parang hook ang dating eh. Dakilang Jacolero. Nakilala ko na walang bisyo kundi magmahal. Ayan. Ay, kala ko walang bisyo kundi magjakol eh. Yan na naman ba, pre? Tunay na pag-ibig na naman ba? Tol, hindi yung bisyo, pre. It's an art. Art yun, pare. Art ba yan? The art of massaging your inner side. Pero bago tayo magsimula, no? I would like to welcome everybody. Ladies and gents, welcome na naman sa bagong episode ng Kwentuhang Dako with Kuya Jake and Ryan. Ang pinakawalang kwentang podcast sa buong Denmark, ladies and gents. Meron naman, pre. Para sa mga 23 subscriber. Tol, get sa screen lang, pre. Pucha. Well, meron tayong guest ngayon, no? Ang college classmate ko, si Orly. Gusto mong introduce muna sarili mo, pre, bago tayo magsimula? Kailangan ko pa ba introduce, tol? Tol, syempre. Wala nang intro. Putang ina niya. Ganun na. Ako si Orland, dating pulis pang Kalawakan. Ngayon ay cyber-terrorist. Cyber-terrorist. Tagal namin magkaibigan niya ni Ryan. Siguro mga pa lang kami. Mumunting musmus pa lang. Pansin ko nga eh. Ang dami niyang kaibigan ni Kuya Ryan eh. Naging guest namin. Pala kaibigan talaga yun si Kuya Ryan. Wala ba bang babaeng ginag-guest dito yan? Ay putya. Malapit na. Parang hinahunting eh. Parang nagsisisi ako bakit natin to ginawa eh. Para lang wala. Enthusiastic. Ang hirap spell ng tol po. Enthusiastic. Masayahin na lang. Gusto mo. Masayahin, pre. Masyado siyang masayahin. Naisip ko sana, mga hobbies natin as an adult. Kala ko ba? Nagkikwentuhan kami ni Jakey, no? So, napag-usapan namin, pre. Tungkol sa assisted suicide. Naalala yung pinag-usapan natin. Anak ng pataulan na naman yan pag-usapan. Ay, ikaw ba yan? Kala ko si RJ yun. Tatlo kami nun, pre. Kaya hindi natuloy yung podcast namin dahil dyan. Magulo ka kausap, Ryan. Okay lang, di wala yun. Na-busy talaga kami. Hindi kasi nangyari nun, nung nag-uusap kami. Nagiinom na ako, pre. Naglo-load na talaga ako. Tapos, for some reason, nung napapansin ko na hindi parang binibigyan ng magandang argumento yung sinasabi ko. Ang feeling ko na hindi naman natin pwede ito itigil. Binuksan yun eh. The floodgates has been open eh. Gate open. Ano ba pinag-uusapan natin? Altika nasa banda tayo napunta tayo. Yung tumalon pare sa building. Nalala mo yun yung nag-post sa TikTok? Yung drummer ng Razorback. Yung Pinoy ba yun? Pinoy? Pinoy. Hardcore yun. Medyo nagkaroon kami ng matinding argumento ni Kuya Ryan yun eh. Dahil dun sa... may si Kuya Ryan, may kakaibang... Alam mo yun. And ang argumento ko naman nun, pre, is lahat tayo mga adult, lahat tayo dapat may choice kung ano yung gusto nating gawin sa buhay natin, sa about decision natin. Eh. Walang sayang ibang tao rin eh. Parang feeling ko, itong advanced form ng society natin, paano na rin siguro natin pag-usapan kung
lahat ba tayong mga tao, may karapatan tayong sabihin, okay, ito na yung term limits ko. Goodbye na sa lahat. Kumbaga, dapat Pero ba natin illegal yun? Bago natin pag-usapan yan, tol. Gusto mo maging buhay na buhay ang usapan natin, pero suicide ang pag-uusapan natin. Ano? Medyo conflicting yung gusto mo mangyari talaga. No? Hindi, kasi... Hindi, pero going back to your point, tol. I mean, depende siguro. Depende siguro sa pag-iisip ng tao. No? I mean, iba-iba eh. Baka sabi mo nga, which is actually, I totally agree din sa sinabi na it take courage to do that. Diba? Parang napakatapang mo para gawin mo yun. Dahil, di ba, ibang tao nga tapos mamatay eh. Kasi ikaw, you're gonna take your life at your own. Pero, I mean, hindi ko kasi masagot yun tol. Kasi iba-iba takbo ng utak ng tao eh. Alam yun? Tsaka parang ang hirap ng topic na yun na itackle eh. No? Hindi kasi yan ang feeling... Kasi parang feeling ko parang ang maraming taong depressed man. Tapos it's parang so sensitive na topic na para baka pag narinig nila. Alam mo yun, parang sinabi ko sa inyo kanina, Ryan, na pinag-uusapan namin to. Na baka yun na yung God, give me a sign kung tatapusin ko na yung buhay ko. Pag nakinig sila rito, nag-i-scroll sila, tapos makita nila. Ito na yung sign ko. Ito yung sign ko. Huwag yung gagawin. Kung sino man ang makakapanood o makakarinig ng podcast, huwag niyong gagawin. Lahat ng pinag-uusapan namin dito ay ano ba yan? Opinion lang natin. Opinion lang natin. Hindi namin sinasabing. Hindi naman natin ina-advocate. Pero kumbaga parang dapat din natin tanggapin na na parte to ng kasi ang feeling ko, ang trabaho ng society natin is mag-evolve into another form. Kung magiging highest form tayo ng society, kailangan natin tanggapin na nag-i-exist yung mga ganitong circumstansya na sinasabi. Ang morality nila, hindi na nila kukunin sa religion, kundi kukunin nila out of kung paano tayo nag-uusap as mga tao. Kasi lagi nating sinasabi ng moralidad natin galing sa religion, which is bullshit. Kasi nung hindi pa nag-exist ang religion, hindi naman tayo nagpatayan. Sana na-extinct na tayo. Which is true naman. Pero again, ulitin ko, kung sino man nakakapanood, nakakapakinig ng podcast na to, this is not a sign, this is not a promotion, and this is not an ad. Hindi namin ina-advocate. Sa totoo lang, tol, dyan ako umanga sa'yo. Kasi ikaw lang nagpapalalim ng usapan ng ganyan eh. Alam mo yun? Kasi ikaw lang ang nagtakil ng lahat ng sensitive matter na ayaw pag-usapan ng mga tao, which is I salute you, no? Pero, I mean, for me kasi personally, hindi ko kaya mag-isip para sa ibang tao to. I mean, pwedeng iba-iba yung reason, di ba? Pwedeng iba-iba yung reason. Meron kasing siguro yung iba, sobrang hirap na, I mean, yung iba naman, sobrang yaman. Bakit? Which is, nagpapakamatay naman, no? Yun ang isipin mo. Weird, Bakit? no? Yeah, isipin mo, di ba, yung sikat na mga, sabihin natin mga singers na lang, si Dave Cornell, pare. Si Chester, di ba? Okay, sa Linkin Park, no? Grabe. Nasa kanya na lahat, man. Fame, money, everything. Yun nga yung biggest problem sa society natin. Masyadong malawak ang mental problem para maintindihan natin. The only thing that we can do. Kasi nag-usap ko kanina na Jake, no? Sabi ko, kahit na kausapin mo yung tao at sabi mo sa kanya ang may hope ang buhay, pero sa isip niya talaga, hindi na yun yung, yung mindset niya. Nasa ibang dimension na yung mindset niya. Kumbaga close na yung mind which niya talaga. Tol, kung palalalimin mo kasi yan eh. Ano yung definition muna ng hope dun sa isang taong nakakaisip nun? Totoo yan. Yeah. Diba? Mahirap din magsabi dahil di natin alam kung paano yung nila. Yung chemical balance ng utak nila. Kung sa mahirap, pwede mong sabihin, I hope na sana makaahon ako sa kahirapan, di ba? Yeah. Paano yung mayaman? Sana bumalik ako sa normal na buhay. Parang ganun ba yung thinking nila? Sa bagay. Which is in the first place, tol. Ba't mo pinasok yan? Gusto mo pala ng normal na buhay. Di ba? Parang ikaw yung gumawa ng siguro madalas nagpapaka yung kinukuha niya. Kasi I think pwede rin kasi ang na-highlight lang yung mayayaman. Kasi syempre, alam mo naman
sa mundo or sa Pilipinas, hindi sa Pilipinas, kumbaga all around the world is if Mm. ordinaryong tao ka, bajajaryo ka ba? Di ba? Unless Yeah, siguro gumawa ka na eksena na doon ka sa, kaalala Hindi. mo yung ano, Yeah. yung sa Guadalupe, si Kuya Jobert ba yun, yung tatalon siya sa Sogo. Oo. Sa Oo, yun, Guadalupe. dahil napraning siya. Yeah. Oo, di ba? Ay, Which is, kung titignan mo yun, sabog yun sa droga, di ba? Sabog walang yata siya. oo, sabog yun. Wala siyang depression. Di ba? Talagang, Anong point niya? So, iba-iba eh. It's either mental state siya, pero in a way na hindi lang siya, kumbaga, baka subconsciously, parang gusto niya ng umano eh. Gusto niya lang makawala din kung sa totoo ang hirap at ang lalim. Like even psychologists cannot really interpret eh. Hindi, gusto ko yung sinasabi mo kasi parang sinasabi mo na ang idea na to hindi talaga pang sa kalahatan. So ang gawin natin, medyo paliitin natin pare. Kunyari, certain position ng mga tao na kung saan meron kang terminal illness na alam mo yun, yung mawawalan ka ng control sa katawan mo, magiging bedridden ka na, hindi ka na makapagsalita. Kumbaga, sa mga ganong instances ba, before dumating yun, hindi ba dapat bigyan natin sila ng choice na, kasi iisipin nila na ano kung mamamatay ako, hindi to lahat idea ng lahat pero parang feeling ko idea to ng karamihan Kung mamamatay ako, gusto ko mamatay ako na may konting dignidad, yung walang maghuhugas ng puwet ko. Yung pamilya ko, puro awa lang ang nakikita sa akin. Pero alam mo yun? I will argue you about that yun sa iniisip mo, no? Kung ikaw may terminal illness na, di ka na magalaw, paano ka mag-suicide? Hindi, ibig sabihin, before ka dumating doon. Before ka dumating sa sitwasyon paano mo malalaman na darating ka doon? May mga sakit kagaya ng yung nagde-deteriorate yung muscle. Nakalimutan ko anong tawag doon parang nagiging mga epileptic something gano'n. And then yung pinanganakan ng normal, tapos maya-maya nagde-deteriorate yung muscle mo. Parang muscle dystrophy ang tawag. Darating ka sa certain age, sasabihin ng doktor, meron kang ganitong symptoms, ito mangyayari sa'yo 10 years from now, ito dapat ang ina-expect mo. Usually, yung parang magiging gulay ka, magiging bedridden ka, o kaya lagi ka lang naka-wheelchair. Ang nagagalaw mo, yung mata mo na lang. Isipin mo ng bata ka, tumatakbo ka, umaakit ka, nakikipaglaro ka, nakikipag-usap ka. Yung mga normal na bagay na usually dinidisregard natin. Just in an instant, pare, in a certain age, bigla-bigla na lang mawawala yan. Kumbaga may mga... alam mo, naisip ko dyan, Tol. Ang makakaisip lang ng ganyan na, let's say, kukunin yung sarili nila is, kung ikaw mahirap ka, na wala kang pampagamot doon. Tapos yung alam mong maghihirap din yung pamilya mo, no? Alam mo yung magiging parang burden ka sa pamilya mo. Yeah, exactly. Kasi kung ikaw mayaman ka, pamilya mo, ilalaban yan eh. Hindi mo iisip yan. Kasi ikaw, ang hope mo is, gagaling ako, may pera ako eh. Maghanap ako ng specialista, di ba? Pero kung ikaw mahirap ka, wala kang pampagamot, ganun pa mangyayari sa'yo. And let's say, breadwinner ka, gano'n. Then, there's a possibility na gawin niya yun. Di ba? That's a good point, pare. Okay. Pwede ko rin i-argue yung isang bagay kanina na napag-usapan namin kanina ni Jake, no? Ang napag-usapan namin is sa Switzerland, may isang babae, dinocument nila yun Ang sakit niya pare, parang spinal. Parang binibigyan lang siya ng 3 years. Mawi-wheelchair siya. Sinabi niya, kung mamamatay ako, gusto kong mamatay gracefully. Ayokong yung mga tao tinitingnan ako out of pity. Tapos ang tingin nila sa akin, hindi na ako yung dating taong kilala nila. Parang shell of a human being na lang. Tapos siya pare, nag-assisted suicide siya. Documented yan pre. Nung pinanood ko, parang hindi ko mag-crush yung idea na from a living thing, magiging something ka na lang. Pero yun yung naging decision niya Kumbaga para sa kanya, parang ayoko na mamamatay ng magbibigti. Ayoko rin na mamamatay ng binabaril ulo. Di bigyan niyo ako ng something na iinumin ko lang, so matutulog ako. Mag-cease to exist ako. Hindi ba mas yung parang... ang tanong kasi, siya, nasa ang level siya ng society.
Mayaman ba siya? Mahirap ba Mayaman siya? siya, pare. Kasi Pamilyado ba siya? Ganun. Actually, dati siyang kinasal. Nakalimutan ko anong pangalan ng ano eh. Anong pangalan Kasi, nung most babae. likely, tol, baka may triggering factor din kasi yan eh. Kung bakit eh. Kung bakit niya naisip yung gano'n na I want to die. Actually, pwedeng kung may asawa siya dati, iniwan siya. Diba? Or kung maganda, kung baga feeling niya dati sobrang ganda niya. Tapos, dadating siya sa point na puta manlalambot niya, diba? Yung hindi niya na magagawa yung mga bagay na ginagawa niya. Yung parang siya yung nasa top ng kung ano mang disiplina meron siya, nasa bibigla siyang makikita gano'n. So, yun nga yung reason kung bakit siya kung bakit siya nag-decide. Kumbaga parang sabi niya, dati, ngayon nakakapagsalita pa ako, nakakaupo pa ako, nakakalakad pa ako. Dahil pagkakataon lahat yun mawawala. Sabi niya, instead na magpatuloy ako sa isang buhay na ang quality hindi na maganda, masyado na mababa yung quality, might as well na mag-goodbye na ako. Oh my God. Pero kasi, di ba, the thing kasi with the kumbaga the technology that we have, tol, nothing is impossible with your, I mean, COVID niya, 2 taon nagka-COVID, within 1 year, may gamot na. Yung pa kaya mga ganong cases. Ang problema kasi hindi naman kasi ganun ka-advance ang medisina pa natin eh. Kumbaga sa akin, kaya ako sinasabing, yeah, we should. Kasi as long as hindi pa natatagpuan ng mga gamot sa sangkaterbang sakit, why not, parang bigyan mo yung tao ng choice na, ikaw gusto mong umexit? Umexit ka na. Pero hindi naman ibig na umexit ka automatically. Siyempre, you would go through a certain process na psychological evaluation. Tapos, bibigyan ka ng mahabang timeline para makita nila kung ano ba talaga yung kasiguraduhan mo sa kagustuhan mo. Diba? Yung pinakamaganda dyan, tol, na naisip ko. Kunyari, nagkasakit ka. Punta ka ng ospital. 2 pinto. Yung isa papuntang cremation agad. Tapos yung isa papuntang confinement. Diba? Yun yung tol naisip ko. Alabit yun. Yun tol, brutal talaga yun. Ayun. Terminal lang case mo, bibigyan ka ngayon. 2 yung pipilapan mong form. Diba? Pili ka, anong form gusto mo? Ito na sa oven. O dito mo na, higa-higa ka muna konti. Bigyan mo ng timeline. O higa-higa ka muna konti dyan, ha? So, 5 days na, papasok ka ba sa oven? Pero, kasi ganun man ang gagawin. Dapat gawing humane. Kumbaga parang, para masabihin, kesa yung bigla ka na ng pagbukas mo ng pinto, yung tatay mo nakabig. There's nothing humane than having it by your choice. Diba? Yun nga. Kaya ang maganda nga yung naisip ko, tol. Tayo mo, pag naging presidente ako Pilipinas, magandang business yata yan, pre. Dahilan. Wala pa kasi tayong budget para sa humane, yung humane na syrup na iinumin mo, bigla ang gaganon. Tayo sa cremation. Parang sa criminal lang yan, may mga ganong syrup din eh. May nakukuha rin nun, parang inapanood ko sa mga videos. Sorry. Sa YouTube, yung parang na ano siya, nasa parang naging nahatulad siya ng guilty or death penalty, ganun. Sabay, may kinuha siya sa pocket niya. Sabay. Ano yung pre? ewan ko sino yun eh. Ano yan? Cyanide yan, pare. Ang worst part nun. Ininom nun sa maya-maya, man. Bumagsak na deads, man. Ang worst part nun, pare, that is the most painful way to go, pare, ang cyanide. Kasi parang hindi ka lang chine-choke nun, parang dinidisintegrate niya yung lalamunan mo nun eh. Ito yung cyanide, medyo mahal pa yun eh. Alam mo naman dito, di ba, silver cleaner lang sa Pilipinas ang gamit. Speaking, pre. Yung thinner. Silver cleaner to, mga 100 lang sana yan. Silver works. Speaking, pre, nung bata ako, deads. Tapos, pre, deads. Tapos, ito yung worst part, yung dati namin eskwela na kindergarten, doon siya iniimbalsa mo, no? Hindi namin alam, kasi may puro takip eh. Pagbuklat ko ng ganun, pare, yung nag-iimbalsa mo, buhat-buhat siya. Tapos kitang-kita ko talaga, bumubula pa yung bibig niya. Yun pa lang matapang. Kasi tinuloy niya eh.
Kasi ito based on my experience na lang, ang utol ko dati Yeah. ganyan din, na broken heart. Uminom na Eskinol. Uminom na Eskinol. So, natikman niya na Natanggal yung asama ng pimples, lasa, pare. dinura niya na dinura. Tapos tinanong siya nung psychologist. Sabi ko, ba't di mo tinuloy? Nakakatakot palang mamatay. Ayun yung sabi niya. Di ngayon, nandun na siya. Pinatapos, nasa Bermuda na ngayon, nag-chef, di ba? I mean, tapang yun eh. Oo, kailangan buong loob mo nun, man. Ako dahil sa pag-ibig. Ang dami-dami mong pwedeng irason dahil pag-ibig. Siguro ang pinaka-reason na gagawin natin. Katulad nga sinabi ni Orly, no? Yung talaga yung pag may sakit ka, yung sinabi nga rin ni Ryan. I think yun ang number one siguro kasi hindi ka mo pwedeng pumunta dun sa Switzerland sabihin, I'm fucking depressed, I wanna die now. Alam mo yun, parang, I mean talagang talagang mamamatay ka na as in, sa bagay pre, yung ang hirap sabihin, ang hirap explain. Pero may solution ako dyan, Ray, dun siya, yung sa sinabi mong bagang problema sa pag-ibig. So, gagawin natin ngayon 3 pinto. Diba? Gusto ko ito, pare, usapang pinto ito. Gusto ko yan. Option. We love options. Kumbaga, kunyari, diba? So, isang pinto, kama. Yung isa, open. Yung isa, glow in the dark. Yung may sumasayaw. Fresh ka mo. Doon ka muna kasi baka mapag-isipan mo na ay, madami pa pala. Diba? Yung sa mga broken-hearted, no? Doon sa broken-hearted. Yeah, sa mga broken-hearted dyan. No? Mag-isip ka pa na may problema. May isip pang pinto dyan. So, gusto mo gawin natin sa presyo naman, pare. Gawin natin ganyan. Kunwari, heinous crime. Ang sentence mo, death penalty. Death penalty ka. O mamili ka na ngayon. Death na ngayon. O maghihirap ka pa sa kulungan. Yun nga rin yung yun nga rin ang di ko ma-realize. Na ano nga ba talaga ang death penalty? Hindi naman nakakapagpigil ng krimen. Kahit pagpapatay mo yung mga preso. Hindi, parang parang panakot lang. I mean, it's like parang eye to an eye, alam mo yun. Parang gano'n. Ang eye to an eye, ano yan pare? An eye for an eye. Biblical yan eh. Biblical passage yan pre. Dahil sa natin, sa religion natin yan. The spear of God, ika nga. Pag pumatay ka, wala mo ring mamatay. Pero hindi naman lahat nabibigyan ng death penalty. No? Hindi ko maintindihan. Which is diba iba life sentence lang. Depende kasi yan sa country. Oo. Pero kasi problema dun, Ray, is paano mo mapapatunayan na guilty ang isang tao? Yan na nga, diba? pre. Guilty ang isang tao. Dito, kagaya dito, hindi sila nag-aano ng death penalty kasi naniniwala sila lagi na lahat ng tao may second chance. Wala ba tayong death penalty dito, pre? Wala. Makapatay nga, pare, 15 years eh. Pag may na-rape daw na bata, ilan taon? 3 years? Hindi, 13 max. Pero syempre, pero hindi kasi crime rate yan. Mababa pa rin. Ang death rate dito. Kasi ang kagandahan dito, pre, tinatrato mong tao ang mga tao rito. Hindi mo tinatratong basura. Feeling ko para mapigilan ang krimen. Kagaya na lang ng mahirap sa atin, pre. Pag tinignan mo kung paano sila tratuin ng politiko, parang hindi niya naman deserve ang free healthcare eh. Hindi niya deserve ang free education eh. Hindi niyo rin deserve ang tamang pagkain. So, ito sa inyo yung mga basurang shit. Tinatrato silang basura eh. So, pag ang tao trinato mong basura, anong magiging ng humanity, pare? Humanity. Preso nila dito may sariling tindahan sa loob, man. Walang ganon, pre. Yo, butik? May butik sila sa loob ng kulungan. Hindi, parang sa mga bisita pare na dadalaw. Yeah, tapos pwede silang magtrabaho. Tapos sabi mo may internet, di ba? May PlayStation. Tapos every Sunday may liberty ka, pwede kang umalis. Balik ng Monday. Hindi naman every Sunday, pre. Parang day off, day off mo sa kulungan.
Day off ng mga jail guard ngayon, walang babantay siya. Sige, uwi ka din muna. Balik ka na bukas. May kakilala kasi ako nakulong. Ay, katangin lang yun kung Pinas to, men. Hindi na bumalik to. Parang nag-hotel actually. Parang... Pero syempre, lagi mong isipin na ano ka pa rin confined ka pa rin sa isang building lang So, at that sense, parang inisip mo na parang nakaka-bore pa rin dito at na may mga ganitong bagay. Kasi na-realize nila, pre, the more na walang recreation ng mga preso, the more lang nagkikreate ng gang, nagkikreate ng away. Yeah. Magkakaroon ng mga grupo-grupo. Yan ang iniiwasan nila. Yung bawat race may kanya-kanyang grupo. Pero hindi kasi tol. Minsan pisa lahat. Sa Pinas. Minsan kasi yung sense of freedom din kasi iba kasi pa rin yung sinama na nakakulong ka, di ba? Nakakulong ka pa rin sa building. Na naggawin kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo bumili sa Walmart, gano'n. Kausapin yung mga tao. Kita mo, nag-iossi pa, man. Kaso lalabas doon ng building, smoking area pa. 15 minutes break, guys. Balik kayo. Matulog doon yung asawa mo. Dahil kailangan mo rin ng sexy time. Kaya rin wala rin rape sa preso. Kanya-kanya ba silang room dyan, tol? Kanya-kanya room. Ang siste parang para paring typical na preso. Meron kang rehas pagpapasok ka. Pero ang room mo pare, meron kang... May TV, di ba? Hindi, meron kayo recreational room. Walang TV yung kwarto mo. Walang TV yung kwarto mo. Parang may common room. May common room lang kayo. Pero actually hindi siya rehas. Para lang siyang pinto na nilalak. Para lang talaga siyang parang sogo pare. Parang motel. Parang apartel. Parang gano'n. Alam mo yun? Hindi ka parang may napanood nga akong documentary na ganyan na tapos tinuturuan silang magluto. Ganun din dito yan. Alam ko meron din dyan sa Pinas, di ba? Yung parang nag-workshop din. Yung mga trustee, parang gano'n. Yung mga private NGO nag-ano nun. Isipin mo pare, private NGO pare. Hindi talaga systematically dito. Actually, mayayaman din yung preso dito. Saan nakakita tol? May concert hall sa loob ng kwarto. Tawal na ba yan? Yung panahon ni Delima? May bathtub. Hindi lang na-televise, hindi lang na sa social media, man. Yun na nga rin going on for years, man. Paano na ipasok yung bathtub dun Yun na nga rin magtataka ka sa kumbaga... Jacuzzi pa. Doon ka nga rin magtataka sa fascination natin mga Pilipino sa mga politician. Kumbaga parang parang wala namang bago sa mga tumatakbo every 6 years Sila lang din naman yun. Kumbaga, saan ba galing yung mga politician ito? Galing to sa mga pamilyang Pilipino, galing sa institution na Pilipino, galing sa business na Pilipino, sa university na Pilipino. Yun lang ang kaya nating i-produce, pare. Yun lang. Kumbaga, this is the best people that we could produce. Pero garbage in, garbage out. Garbage in. Pero kung si Manny Pacquiao yung nanalo, I think unlad yung Pilipinas. Di ba? Okay, tigil natin itong political. Babalik tayo sa topic. Ano ba yung... lumalayo tayo Sa palagay ko, isa pang bagay natin din na tingnan. Wag natin bigyan ng masyadong religious na idealism yung tungkol sa assisted suicide. Kung ano yung talagang nasa case ka na pasok ka sa mismo. Pero kasi kumbaga qualified ka. I-define mo muna sa akin yung assisted na yan. Ano yan? O tulungan kitang uminom ng cyanide, gano'n? May mga professional pare. Mga professional sila. Doktor talaga at saka nurse. Tako. Parang ako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Ako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako.